Magandang hapon mga ka-growers. Nandito po tayo ngayon sa Coco Peat Factory kung saan ginigiling ang bunot ng nyog para maging coco fiber at maging coco peat na ginagamit natin sa ating hydroponics. Nandun po ang mga produkto nila, nandun po makikita natin. I-explain po natin kung alin po ang ginigiling nila, anong klase po ng bunot ang kanilang ginigiling. Tour po tayo mga ka-growers dito sa paggawaan ng kanilang coco peat production. So, dalawang klase ang ginigiling nila dito sa kanilang coco fiber factory. So, meron silang green coconut husk, green po ito, at isang brown. Pero ito pong dalawang ito, kahit sila ay magkaibang kulay, matured po sila pareho. So ito po ilalagay dito sa machine. Pagkalagay po dito sa machine, so lalabas na po dito yung coco peat. Ito po ang coco peat. So para sa mga hydroponic growers, ito ay ini-screen nila. Kanilang pinoprocess pa ito. So meron pang isang proseso. Kaya tayo po ay nagsusource out kung saan po makakakuha ng magandang coco peat. Kung maganda po ang coco peat, maganda po ang tubo. Nakifilm lang po tayo dito para makita ninyo kung anong itsura at kung paano ginagawa itong mga coco peat na ito. Talaga pong mahirap. So, kalimitan po dito ay merong teamwork. Isa pong operator dito, meron nagtatapon po ng coconut husk dito po sa kanilang decorticating machine. So, ito na po yung mga nanggaling sa machine, kanilang nilagay sa sako. So, after malagay nila yung kanilang production sa sako, ito po yun. Dadalhin po yan dito para mag-screen sila. Ang tawag po dito ay kanilang sinasalandra para makuha natin yung pinakapino na fiber dust nito. At maaalis po itong mga fiber na to. Dahil hindi po natin ito kailangan sa ating lettuce production. So, medyo matagal po ang proseso. Tapos, pagdating po sa ating mga greenhouse, ipoprocess po natin ito.